Magandang araw sa lahat. Ako po uli si Ma'am Jonah at samahan ninyo po ako para sa isa na namang makabuluhang kwento ngayong araw. Ito ay tungkol sa pangangalaga ng kalikasan at ang mga mapanganib na bagay na sumisira dito, tulad ng polusyon sa hangin, tubig at pati na rin ang labis na ingay sa kapaligiran. Heto, panoorin natin. Teka lang ha. Wait, mga kasama, may dala ko mga bagong lotion dito. May SPF 15. Pansalag sa nakakasamang sikat ng araw. Alam niyo sa panahon ngayon, dapat lagi naka-lotion. Tama Oo, yan. panglaban niya sa ultraviolet rays of the sun. At saka may dala ko mga bagong damit. May bagay sa'yo. Pumili ka Bakit mamaya. naman tayo? Mura lang. Oo, maganda to ba sa umorder lang. Magandang hapon, mga kasama. Ay, magandang hapon po. Salamat sa inyong pagdalo. Kahit nasa oras na ito, dapat nakauwi na kayong lahat. Pero huwag kayong mag-alala, mabilis lang ang ating pagpupulong. Ipamamahagi ko lamang sa inyo ang mga survey sheets na ito. Bukas ng umaga, sana ay makapaglibot kayo sa buong Barangay Malanday. Mapasagot ninyo sa ating mga mamamayan ang mga survey sheets na ito. Gusto ko lang malaman kung ano ang kanilang palagay sa mga nakaraang proyekto natin, gaya ng Linis Estero project natin. May nakapagsabi kasi sa akin mula sa health center na dumarami ang bilang ng mga nagkakasipon, ubo at hika dito sa atin. At nangangamba ako, baka hindi lamang ito bunsod ng pabago-bago ng klima ng ating panahon. Kaya magsiyasat kayo para malaman natin kung ano talaga ang dahilan nito. Ayaw kong magkulang tayo sa serbisyo sa ating mga kabarangay. Kaya, kung maaari lamang, isaayos natin ang kanilang mga pangangailangan. Mag-aanunsyo ako ng isang accomplishment report meeting sa Kamakalawa para mapag-usapan natin ang mga resulta. Meron ba kayong tanong o paglilinaw? Kung wala, maraming salamat sa inyo pong pagdalo at maaari na kayong umuwi. Kawad, paano po namin natin yung paglilibot? Ay, bahala na kayo sa hatian. Dapat ngayon palang magdesisyon na tayo. Pag inabot tayo ulan, mahihirapan tayo, no? Kami Sa na lang tingin niyo? sakaling masinop. Doon ako nakatira. Pwede kami na lang doon? Hindi Paano naman ang kali masagana at kali masipag? Marami ahas doon, kayo naman doon. Hep. Mabuti pa. Daanin natin sa patas at makabagong paraan ang hatian. Makabago? Oo. Paano? Oo nga, kasamang didas, kailangan na natin makaalis agad. Anong naisip mo paraan? Alam ko na. Mabuti pa, daanin natin sa bunutan. Tama, bunutan. Di ba? Maganda yon. Ayos. Yes. Ano? Tara na. Ayos. Patas ba ang mungkahi ni Aling Ditas sa kanyang mga kasama? Paano ba maging patas at tumuring ng pantay-pantay sa kapwa? Sa inyong palagay, kung lahat kaya ng nanunungkulan sa ating bansa ay patas at tapat sa kanilang kapwa at tungkulin, ano kaya ang magiging epekto nito? Ito, bukas pa tindahan. Magandang gabi po! Ay, Ano po yan? ay, andyan ba si Aling Lucia? Ay, wala po ang nanay ko eh. Bakit po? Hayaging! Aling Ditas! Kayo po pala yan. Uy! Ito po atin. Juan! Hi, Kuya Juan. Kilala niyo po siya? Ay, oo. Kasama namin siya ni Pintet sa ALS. Si
Aling Didas. Hello po, ako si Aging. Ay, hello, Aging. Aging, nandiyan ba si Ate Pintet mo? Ay, naku, inabutan na ng gabi sa palengke. Yee! Bakit mo hinahanap si Ate Pintet? Hindi si Kuya. Wala raw. Ay, Juan, taga dyan ka rin ba? Ay, opo. Best friend ko po si Estong. Pinsan po ni Pintet. Tsaka kuya ni, Aging. Anong bibili niyo, Aling Didas? Aging, hindi ako bibili. Nagpunta ako rito para sa survey. Eh kasi si Kagawad, napansin niya na kahit matapos yung Unicestero project natin, patuloy pa rin tumataas ang bilang ng mga nagkakasakit, may mga hinihika, inuubo, at yun ay ayon mismo sa ating health center. Kaya nagdesisyon si Kagawad na mas mabuti kung makikibahagi ang mga mamamayan sa proyektong ito. Ay, maganda pong paraan na pagkalap ng direktang impormasyon yun. Ay oo, tama yan. Ay, Aling Ditas, yung dumarami pong kaso ng hinihika at inuubo, totoo po yun. Ay, teka muna, bakit may kilala ka ba dyan na inuubot, Ayos hinihika? na Kuya Juan. Oo, okay lang ako, nasa mid yan. Yung kapatid ko po kasi, nung isang gabi, inuubo. Pero magaling na po siya ngayon, okay na po. Ganun ba? Eh, mabuti naman. Eh, siya pala. Ay, ito, Aging. Bigay mo to sa nanay mo, ha? Kuha na ko sa inyo. Ano po ito? Eh, survey form yan. Eh, teka, sino pa bang ibang nandyan sa inyo na nakatatanda? Yung tatay ko po. Si Santi? Ay, sa kanya mo napasagutan yan. Ha? Tapos, ito naman sa iyo, Juan. Bigay mo sa nanay mo, bigay mo kay Juana, at ikumusta mo na rin ako sa kanya, ha? O, eh, paano? Sige po, no problem. O, sige, una na ako sa inyo, ha? Thank you, ha? Bye-bye! Sa inyong palagay, bakit ipinaglilihim ng ibang tao ang kanilang karamdaman? Ito ba'y nakabubuti sa may sakit at sa mga taong kanyang nakakasama? Paano makatutulong sa survey ang pagiging matapat ng mga kinakapanayam? Survey lang po ito ni Kapitan tungkol po sa nakaraang Linis Estero project po. Ito po yung survey form. Gusto lang po sana naming malaman kung meron pa pong nagkakasakit dito dahil po sa polusyon ng hangin at tubig. Tay, survey daw po ito, sabi ni Aling Ditas. Hindi ko pa kung paano po yun eh. Bigay ko lang daw po sa inyo. Madali lang to. Simple lang mga sagot dito. Oo, hindi. Kaya madalas. Minsan o hindi. Anong oras daw ba niya babalikan? Mamaya daw po pagkatapos na bigyan ng survey yung mga kapitbahay po natin dyan. Ganito. Magsaing ka na muna. Pagkatapos magluluto ako ng hapunan pagkatapos kong sagutan to. Ilapat mo na lang muna yung pintuan dyan sa may tindahan para madinig natin kung merong bumibili. Okay po, Tay. Sige na. Bakit gumagawa ng survey? Paano nakatutulong sa paglutas ng isang suliranin ang tapat na pagsagot sa isang survey? Good morning! Good morning! Sige, maaari na kayong umpo at magsisimula na tayo. Ikinalulugod kong ibalita sa lahat na matagumpay ang ating Linis Estero Project. Marami ang natutuwa na naging volunteer sila at naging kaaya-aya sa amoy at paningin ang paglilinis natin ng mga estero. Marami rin ang nag-enjoy sa ating poster making contest kung saan sabi ng marami magandang ganitong uri ng proyekto dahil napapalaganap ang kooperasyon sa ating komunidad, lalo na sa ating mga kabataan. Tungkol naman sa problema natin na mga nakatira doon malapit sa pabrika ng poultry feeds, nakausap ko ang may-ari kahapon na pinuntahan ko, si Mr. Wong. At ang sabi niya ay nagawa na niya ng paraan at napaayos na niya ang mga tubo
kung saan dumadaloy ang liquid waste. Yung bang katas ng kanilang basura. Kaya magmula ngayon hindi na dadaloy yung mga liquid waste na yon sa ating mga estero. Kaya't hindi na babaho, hindi na babara ang ating mga estero. Kagawad, may tanong lang po ako. Merceditas. Okay po yan. Kaya lang po napansin namin na hanggang ngayon, maingay pa rin po dun sa may pabrika eh. So, paano kaya yun? Oo. Lumabas nga ang suliranin na yan sa resulta ng survey. Madalas nabubulabog ng usok at ingay na nanggagaling sa pabrika ni Mr. Wong ang mga nakatira doon sa dulo ng ating barangay, lalo na sa Kalye Masinop. Sabi niya ay malaki raw ang magiging halaga kung papalitan nila ng bago ang lahat ng luma nilang makina. Ngayon, kung malilinis lang daw ito ng mabuti, ay maaaring mabawasan ang ingay na dulot nito. Kung maaari raw, ay bigyan pa natin sila ng isa pang linggo para maglinis ng mga makina sa buong pabrika. Kagawad. Ano yun, Pakito? Paano po yung dumi na galing sa makina? Sa estero na naman po ang diretsyo ng mga yon. Hindi naman. Ayon sa kasunduan naming napirmahan, maaari na tayong magsumbong kaagad sa pulis at patawan ng legal na kaparusahan kapag nilabag ulit ni Mr. Wong. Marami tayong mga batas katulad ng Republic Act 3931 na nagsasaad ng proteksyon sa ating kalikasan. Pero bukod dito, dapat tayo ay maging mapagmatsyag at magbantay sa lahat ng mga sinumang gagawa ng hindi mabuti sa ating barangay. Maasahan ko pa kayo, mga kasama? Opo, Kagawad. Mabuti. Huling bagay na lang. Nais kong ipaskil ninyo dito sa ating buong barangay ang winning poster sa ating poster making contest. Eto, nagpakopya na ako ng marami. Prioridad ninyo ang magpaskil nito sa mga basketball court, simbahan, health center, lahat ng matataong lugar para magsilbing paalala sa kanila na panatilihing malinis ang ating kapaligiran. Tama yan, Kagawad. Tama yan. Tama yan. Salamat sa iyong pagsang-ayon, Manuel. Ipapaskil ko na rin, kasama ng mga poster na yan, ang ating mga picture sa Linis Estero Project para ipahayag ang ating pagkakaisa at pagpapahalaga sa kalikasan at sa kalinisan. Naway maging inspirasyon din ito sa ating lahat. Sige, mahaba pa ang araw at marami pa tayong gagawin. Sana'y maging produktibo ang araw ng lahat. Meron ba kayong mga tanong o paglilinaw? O, Kagawad. Bueno, tapos na ang ating pagpupulang. Salamat sa inyo lahat. Thank you po. Magandang araw. Pwede ba akong tumabi sa'yo? Oo naman, Juan. Sige. Oh, swerte ko. Tinawag niya pangalan ko. Ano yun? Ay, wala. Sabi ko, ang ganda tignan ng mga estero pag malinis. Mga 3 araw na rin nung nilinis natin yun, pero malinis pa rin. Oo nga dati dinaraanan ko lang papunta dito. Dati, ang baho ng amoy galing doon. Ngayon, hindi na mabaho. At nakikita ko ng refleksyon ko sa tubig.
Talaga? Eh di nakikita mo kung gaano kaganda. Ha? Ano yun? Ay, wala. Sabi ko, magandang araw, Ma'am Jonah. Magandang araw. Sige, magsisimula na tayo. Excuse me po, Ma'am Jonah. Ay, sandali lang mga kasama. Ano po yun? Nabibigay po ni Kapitan. Pakadikit na lang daw po sa CLC. Ay, sige ho, salamat ho. Salamat po. Uy, tingnan niyo mga kasama, oh. Ang poster na ginawa ni Emil at Milo. Nadidikit niya Kapitan dito sa CLC. Maganda po kasi talaga yung ginawang mensahe ni Emil. Tsaka very artistic naman to si Milo. Hindi naman. Ay, naku ma'am, hindi lang po para yan sa CLC. Ang bilin po kasi ni Kapitan, ipaskil daw yung mga poster sa buong barangay. Eh, nagpa-imprenta po siya ng napakaraming kopya niyan. Oo. Maganda yung adhikain ni Kap na pangalagaan ng kalikasan dito sa atin, no? Kapag malinis ang paligid, eh di madali tayong makakaiwas sa mga sakit. Ay, ma'am. Kahapon po nagpa-survey si Kapitan tungkol dyan. Eh, kaso yung tiyo ko pong nakasagot ng survey. Eh, ano po bang resulta ng survey? Ah, yun ba? Eh, kung okay lang sa'yo, Aling Ditas, maari mo bang ibahagi sa klase kung ano yung naging resulta ng survey na ginawa ng mga tanod kahapon? Ah, okay. Sige po, ma'am. Kasi po ganito yon. Ayon po sa health center natin, eh tumataas daw yung bilang ng mga nagkakasakit dito ng ubo, hika, at kung ano-ano pang karamdaman na nagmumula sa polusyon. Eh kaya po si Kapitan, gusto niya malaman kung anong pinag-uugatan nun. Eh lumabas nga po dun sa survey na yung usok at saka ingay nagmumula dyan sa pabrika ng yung poultry feeds dyan sa may dulo ng barangay. Eh yun daw po ang dalawa sa pangunahing sanhi ng mga karamdaman. Kaya pong ginawa ni Kapitan, pinuntahan yung may-ari. At balita ko po nagkaroon naman sila ng magandang kasunduan para masolusyonan na yung problema yan. O mga kasama, may nais ba kayong ibahagi sa klase? Ano yun, Juan? Sana lang po mabawasan ng ingay ng makina sa Kalimasinop tuwing gabi. Kasi po minsan sa sobrang ingay, magigising po talaga kayo eh. Tapos di na po kayo makakatulog. Kaya din po kami napupuyat. Yun pala naririnig ko. At saka minsan nangangamoy sunog na gulong at nagkakaroon ng makapal na usok sa malayo. Alam niyo, totoo yan. Kadalasan, yung mga polusyon sa hangin, tubig at ingay, nakakaapekto yan sa kalusugan ng isang tao eh. Christina, natutuwa ako at nakabalik ka uli. May nais ka bang ibahagi sa klase tungkol sa kalusugan? Meron po, ma'am. Kaya po kasi ako absent nung nakaraan ay dahil po sa allergy sa usok. Hinika po ako dahil masyado po akong laging pagod at saka po kulang po ako sa nutrisyon at saka lagi akong babad sa usok sa sigarilyo po doon sa trabaho ko doon sa restaurant. Tama yan, Christina at Juan. Kapag nabababad tayo madalas sa mga lugar na mausok o maalikabok, tapos sasabayan ng puyat, eh siguradong sakit ang kahihinat na natin nun. Isang halimbawa yung ingay sa pabrika kaya napupuyat ang isang tao. Sa tingin ninyo, paano nakakaapekto yung noise pollution o ingay sa atin? Sige, Milo. Ma'am, kapag masyado po kasing maingay, mahirap po, nakaka-stress po, tsaka mahirap din po mag-concentrate kapag maingay po sa paligid. Alam mo, tama yan, Milo. Kapag nag-aaral tayo, hindi po ba? At saka nag-iisip tayo ng malalim, nangangailangan tayo ng katahimikan. Opo, ma'am. Opo. Eh, yun pong air pollution. Ano po bang sanhi nito? Ay ma'am, alam ko yan ma'am. Yung mga jeep tsaka sa mga tricycle po kasi ma'am, malakas ang usok. Kaya ako, naglalakad na lang ako. Mas healthy sa nakakarami. Tama nga yan, Emil. Kaya lang, transportasyon at kabuhayan yan ng iba nating mga kasama. Maiiwasan din naman yung mga usok na polusyon na dala ng tambucho kung malinis ang makina, hindi po ba? Tsaka may unleaded gas naman po para hindi po masyadong mausok. Sa katunayan, yun nga po ang gamit namin sa mga sasakyan sa bahay namin. Aba, oo nga pala, driver ka. Mabuti na lang at alam mo yun. At ibinahagi mo ang impormasyon yun sa klase. Paano nakaaapekto sa ating kalusugan ang polusyon sa hangin at tubig? Paano nakaaapekto ang labis na ingay sa ating kalusugan? Ano-ano ang maaaring pagmulan ng labis na ingay? O siya, pag-isipan po ninyo ang mga sagot at pag-usapan ninyo. Hanggang sa muli nating pagkikita mga kasama. Paalam!
Sa pamamagitan ng structured problem solving, nabigyan ng solusyon ang problemang bumabagabag sa mga taong malimit sinusumpong ng hika at ng iba pang problema sa ating pulmon. Ngayon, ang grupo ay hahatiin natin ng pares-pares. Bawat pares ay bibigyan natin ng 2 problema. Halimbawa ng isang problema. Paano malulutas ang problema ng pamayanan ukol sa kalusugan? Paano makikipag-ugnayan sa barangay ang mga tao sa pamayanan? Pagpaparisi ng grupo. Isa sa mga pares ay magiging tagapagpaliwanag at ang isa naman ay magpapatunay ng tamang sagot. Maaaring magpalitan ng tungkulin ng dalawa habang nilulutas ang problema. Dapat magkaisa sa solusyon ang 2 pares. Sakaling di magkaisa, uulitin ang proseso ng paglutas ng problema. Sakaling wala pa ring pagkakaisa, pag-aaralan ulit ang solusyon hanggang sa magkaroon ng pagkakaisa sa solusyon. Tandaan ang paraan ng pagkatutong ito ay tinatawag na drill review pairs. Hanggang sa susunod na episode, paalam sa inyo! Sino ba kaya ang totoo?